Tuwing sasapit ang tag-ulan o kaya ay kahit may bagyo, iisang bagay ang makikita natin sa mga balita patungkol sa Maynila. Mga kapamilya, ito po yung sitwasyon sa kahabaan ng Taft Avenue, Manila as of 12:38. Kung mga 100 piraso ang bahay dyan, nung hindi pa kami nilulubog. Ang baha ay tila ba normal na sa ilang tao na mabalitaan sa ating telebisyon at tila ba normal na rin ito sa mga tao na nakatira sa Maynila. Pero ang tanong, naisip nga ba natin kung bakit paulit-ulit na nangyayari ang baha taon-taon, lalo lang itong lumalala? At higit sa lahat, bakit sa kabila ng bilyong-bilyong pondo na inilalaan para sa flood control projects, ay nananatili pa rin ang Maynila sa ilalim ng tubig? Sa video natin na ito, aalamin natin ang mga ugat ng pagbaha sa Metro Manila at ang kontrobersyal na issue ng mga kontraktor na di umano'y kumakamkam ng pondo ng bayan. Unti-unti nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH. Ano nga ba ang kahalagahan nito at kung bakit wala ng pag-asa base sa nangyayari ngayon na makaahon ng Maynila sa kamay ng baha? Ang unang dahilan ay ang location ng Maynila. Ang buong Metro Manila ay nakatayo sa mababang kapatagan noong araw pa yan. Bukod ba dyan, malapit ito sa Manila Bay at Pasig River na alam naman nating naglalaman ng maraming tubig. Ayon sa kasaysayan, maraming bahagi sa Maynila ang malalim talaga o palubog para bang mangkok na hindi naaangkupan na tayuan ng kahit na ano, lalong-lalo na ang manirahan ng maraming tao. Mga bahagi na kapag konting ulan lang lumulubog na talaga. At kapag nag-high tide, naaabot talaga ng tubig ang mga bahaging ito. Maliit na dahilan pero malaki ang papel nito sa taunang pagbaha sa Metro Manila. Ang pangalawa ay ang urbanization. Alam naman natin na ang Maynila ang sentro ng trabaho, sentro ng ekonomiya at sentro ng Pilipinas. Sa dami-dami ng gusali at kalsada na itinayo sa bahaging ito ng Pilipinas, halos wala ng lupa o damuhan na kayang sumipsip sa mga tubig ulan. Kaya't imbes na mawala ang tubig sa lupa, diretso ito na dumadaloy sa kalsada at nagiging baha. Dahil ang Maynila ay naging kapitolyo ng Pilipinas, dito dumagsa ang maraming tao para maghanap ng trabaho o kaya ay pangkabuhayan. Kaya naman natural lang na dito magtatayo ng mga gusali, malalaking gusali, mga bahay na dikit-dikit at higit sa lahat, mga informal settlers o yung mga squatter. Lalong-lalo na sa mga gilid ng ilog o waterways at mga drainage system dito sa Maynila. Pwes hindi natin sila masisisi dahil nakita nila dito ang oportunidad at yun ang naiisip nilang paraan para mabuhay at magkaroon ng konting pag-asa. At dahil nga may mga squatter o informal settler sa Maynila, dito napapasok ang pangatlong dahilan. Sa panahon ngayon, hindi natin mababantayan ang kilos ng bawat isa. May mga ginagawa ang gobyerno pero talagang hindi ito sapat dahil sa dami ng squatter na nagtatapon ng kung saan-saan. Mga basura, plastic, dumi, bukod ba dyan ang mga solid waste ng mga kumpanya na sigurado namang hindi na monitor ng gobyerno ang lahat ng malalaking kumpanya sa Maynila. Ang resulta, barado ang mga estero, kanal at mga drainage system. Kaya kahit gaano pa kaganda ang disenyo ng mga imburnal, kung puno naman ito ng kalat, wala ring kwenta. Alam niyo ba na ang Maynila ay ang most densely populated na city sa buong mundo? Ibig sabihin, maraming tao ang nagsisiksikan sa napakaliit na espasyo. Idagdag pa natin dito ang hindi maayos na pagkolekta ng mga basura sa Kamaynilaan na kamakailan lang ay humakot ng atensyon at batikos sa mayor ng Maynila. Siguradong ang climate change ay meron ding ambag. Karamihan sa atin hindi ito napapansin. Pero habang bumibilang ang taon, paiba ng paiba ang klima at panahon sa ating mundo. Ang mga bagyo ay palakas lang ng palakas. Ang ulan, bigla-bigla na lang susulpot. Sirang-sira na ang sistema ng weather. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Natutunaw ang yelo sa North Pole, tumataas ang sea level at ang lupa ay bumabagsak. Ang tawag sa pangyayaring ito ay land subsidence o unti-unting paglubog ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar gaya ng sa Malabon at sa Navotas. Ang dahilan nito ay ang sobrang pagkuha ng mga groundwater o mga tubig sa ilalim ng lupa. Ngayon, dahil sa mga dahilan na yan, kung iisipin, kahit pa wala pa ang usaping korupsyon, talagang mahirap ng labanan ang baha sa Metro Manila. Isa lang ang sigurado, hindi natin pwedeng ilipat ang mga building at mga tao sa Maynila sa ibang lugar. Kaya naman, para maiwasan ang problemang ito,
Kailangan gumawa ng paraan. At dyan na nga papasok ang gobyerno, ang pondo, at ang mga kontraktor na nakukuha para gawin ang mga proyektong ito. Alam naman natin na hindi lang sa Pilipinas nangyayari ang mga pagbaha. May mga ilang asensadong bansa ngayon ang dating mga lubog din naman sa baha. Pero ngayon, halos hindi na nila ito dinadanas. Lalong-lalo na sa mga capital city ng mga bansang ito. Halimbawa dito ay ang South Korea at ang Singapore lalo. Meron silang mga magagandang drainage system na talaga namang ina-anticipate nila ang malakas na pagbuhos ng tubig tuwing may bagyo. Dahilan kung bakit malalaki ang allowance ng mga kanal dito. May sapat na lalim para i-handle ang matinding pagbukso ng tubig. Ang mga bansang ito ay meron ding mga squatter noong araw. Anong ginawa nila? Binigyan nila ang mga ito ng tirahan sa bahagi ng syudad kung saan nagtayo sila ng malaking gusali. Dahilan kung bakit halos wala kang makikitang informal settlers sa mga bansang ito. Ngayon, base sa mga eksperto, ang mga drainage system sa Maynila ay luma na. Ginawa pa ang mga dike, mga kanal noong mga panahon na kokonti pa lang ang tao dito. Babahagya itong na-upgrade at tila ba pangit din ang pagkakadisenyo sa mga ito. At kamakailan lang nang malubog sa baha ang ilang bahagi ng Maynila, lalong-lalo na sa Bulacan. Naglabas ang presidente ng listahan ng mga kontraktor ng DPWH na kung saan daw ay mga responsable ito sa mga hinihinalang ghost project at sa mga substandard na proyekto na nagdulot ng pagkasira ng maraming flood control projects at nauwi sa napakalalang pagbaha. Sa ngayon, mainit pa ang usapin sa topic na ito at hindi tayo makakapagbigay ng final conclusion, pero maaari nating talakayin ang mga key details sa kasong ito. Mula taong 2022, umabot na sa halos 545 billion pesos ang inilaan ng gobyerno para sa flood control projects. Para sa taong ito, 2025, nasa 308 billion ang budget para dito. Abay, sa laki ba naman ng perang ito, inaasahan ng mga tao na bababa ang bilang ng mga binabahang lugar. Subalit sa kasamaang palad, lalo pa itong lumala. Sa gitna ng investigasyon sa mga kontraktor na sangkot sa di umano'y pangbubulsa ng budget para sa flood control, nangingibabaw ang pangalan ng mag-asawang kontraktor na Diskaya. Ayon sa balita, sila daw ang may-ari sa siyam na construction firms na madalas lang namang nananalo sa bidding ng flood control projects ng DPWH. Anong ibig sabihin nito? Lumalabas na kadalasan parang sila-sila lang o ang mga kumpanya lang ng mga Diskaya ang naglalaban-laban sa bidding para sa proyekto. Ginagamit lang nila ang iba't ibang pangalan ng kumpanya pero iisang bulsa lang ang nagmamay-ari. Ang kapal ng mukha, ano? Totoo naman yun. Mula 2022 hanggang 2025, tinatayang umaabot na sa 31 billion pesos ang nakuha ng mga Diskaya gamit ang siyam nilang kumpanya sa mahigit na 400 proyekto. Sa madaling salita, malaking bahagi ng flood control projects na pupunta lang sa kamay ng iilang tao. Ang kapal ng mukha, ano? Wala kayong Diyos! Lumabas din ang mga tinatawag na ghost projects pero hindi pa ito napapatunayan. Base sa papel, tapos na ang mga flood control na proyekto pero sa aktual na lugar kung saan dapat itatayo ang mga proyekto, walang nakita ang otoridad. Bukod pa dyan, ang mga proyekto na substandard o yung tinipid sa budget para mas malaki ang mauuwi ng mga kontraktor. Substandard equals madaling masira. Totoo naman yun. Sabi nga ng iba, habang ang mga tao ay lumulusong sa baha, ang mga kontraktor naman ay lumulusong sa pera. Bastos na bata ito, mga kaibigan. Sa Senado at sa mga social media, tinawag pa silang King and Queen of Flood Control. At habang ang mga ordinaryong Pilipino ay naglalakad sa baha, ang pamilya nila ay nagmamaneho ng mga luxury cars, nagbabakasyon sa abroad at namumuhay ng marangya. Napansin din ng mga tao ang mga sasakyan nila dahil binida nila ito sa isang interview ni Julius Babaw. Ngayon umaaksyon ang gobyerno. Naglabas ng sabina ang Senado laban sa mga kontraktor at ilang opisyal ng DPWH. Sinimulan ng Bureau of Customs ang pagsisiyasat sa kanilang mga assets gaya ng mga luxury cars na pinagyabang nila sa mga tao. Iniimbestigahan din ng BIR ang tungkol sa buwis nila at ang pickup ay binawi na ang lisensya ng siyam na kumpanya ng mga Diskaya dahil sa mga anomalya na nadiskubre. Kinakabahan yan. Kailan, tol? Yabang nyo Pero may pag-asa pa ba na matapos ang usapin sa baha? Ayaw sana nating maging negatibo sa ating bansa pero kung papansinin natin, paulit-ulit lang ang korupsyon at hindi na ito matatapos.
sa Senado pa lang, hindi na sila nagkakasundo. At ang mga kumpanya, merong magandang tsansa na makalusot pa rin sila sa kamay ng batas. Pansinin nyo, tatagal pa ang investigasyon sa bagay na yan. At siguradong meron niyang mga kakilala o mga kapit na may mga matataas na tungkulin. Ang mga kumpanya na binawian ng lisensya ay makakagawa din ng paraan. Gagawa lang sila ng mga bagong kumpanya sa ibang pangalan. At tinatawag itong corporate recycling. Ang Maynila ay natural na binabaha base sa lokasyon, sa klima ngayon, climate change, global warming, lahat ng pwedeng dahilan. Tatamaan talaga ang Maynila dahil mababa nga ang lugar na ito. Kaya ang tanging solusyon ay gumawa ng paraan gaya ng mga drainage system, malalaking kanal, at ang pagre-relocate sa mga squatter sa gilid ng daanan ng tubig. Pero paano mangyayari yan? Kung hindi nagkakaisa ang mga namumuno sa bayan at ang mga kontraktor o kahit paanong negosyo at serbisyo ay sinasamantala ang pagkakataong ito para kumita ng mas malaki pang pera gamit ang gobyerno. Kaya kung isa ka sa tinatamaan ng mga baha tuwing may bagyo at tag-ulan, mas maganda na kung makakahanap ka ng tsansa na makalipat sa ibang lugar kung saan malayo sa sakuna ng baha, lumipat ka na lang. Huwag mo nang antayin ang paraan ng gobyerno. Thanks for watching.